Merry Christmas po sa ating lahat mga kapesma. Sa pagdiriwang po natin ng masayang panahon ng Pasko, tandaan po natin na ang puso ng pagdiriwang nito ay ang Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Naway mapuno ng kanyang kapayapaan ang ating mga tahanan, naway gabayan ng kanyang liwanag ang ating mga hakbang, at naway ang kanyang pagmamahal ay magbigay ng inspirasyon sa atin na maibahagi ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Muli, maligayang Pasko po at pagpalain po tayo ng Diyos ng pag-asa, kagalakan, pagkakaisa ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Maraming salamat po, yun lamang. Hello mga kapesma! It's Mommy Juliet here with me. Kasama po sa aming Legion of Mary. Bumabati sa inyo din ng Merry Christmas and a Happy New Year. Patiin niyo po sila. Sige na po! Nahihiya daw po siya. Anyway, isang taon na po muli nating pagsasama. Pagpupuri sa Panginoon natin through our prayers every day. Naway hindi po tayo pagsawa na ipag-pray natin ang bawat isa. At it's Pesma Feli here, bumabati sa inyo ng joyous and happy holiday. Sana'y ang inyong pamilya ay babatiin ko ng pagkakaisa, lalong-lalo sa taon na darating, pagkakaisa ng buong pamilya ninyo. At sana po, prayers with us also para palagi rin kaming may lakas na mag-pray sa inyo and for the others also. Yun naman po. Happy holiday, Merry Christmas, and a Happy New Year. Good health po sa buong pamilya ninyo. Anyway, this is Our Lady of Mount Carmel at my back, and this is Our Lady of Mount Carmel Church. Salamat po. Bye-bye. Merry Christmas again. Hello, Merry Christmas, Merry Christmas. Ayan, mga ilang tulog na lang, ilang gabi, at tayo ay mag-celebrate ng birthday ng ating Panginoon na si Jesucristo, at tayong lahat ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. At ngayon, tayo po ay nagpapatuloy sa paghihintay sa kanyang birthday, at ang simbahan po ay nagdadaos ng Misa de Gallo, at naway tayong lahat ay magtitipon sa kaarawan ng ating Panginoon na si Jesucristo. At yan, sa muli, Merry Christmas mga kapatid. Shalom, magpapalang oras po, mga Pesma. Sana po nasa mabuting kalagayan ngayon. Nandito po ako sa bahay ni Santa Marta, dito sa Bethania, Israel. At ako po'y nandito sa harapan ng Christmas tree sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. So maligayang Pasko sa inyong lahat, at bigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon sa araw-araw. Shalom, Bele Betraor. Ito po ang inyong abang lingkod, Pesma Charity Divina Natalio ng Punlan of Jerusalem. Bebakasya! Magandang umaga sa ating lahat. Hayaan niyo po ako patingin ko kayo. Maligayang Pasko bawat isa sa atin, at maligong bagong taon.
kung gaano kasaya ang mga anghel sa langit nung pinanganak ng ating Panginoon. Ganun din tayo ngayon, galak na galak ang ating puso para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Merry Christmas and a Happy New Year to each every one of us. God bless! Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta po sa ating munting tahanan na ito, our humble home dito sa Facebook at sa YouTube. Thank you po, thank you sa inyong lahat. At dumating na ang pinakahihintay natin. Ito na po ang oras, ito na ang araw na matagal nating ina-anticipate. Subalit kung alalahanin natin, let's recall nung mga few months ago, di ba, nung beginning ng mga bear months, excited tayo. Nilabas natin ang ating mga Christmas decorations, di ba? Nilagay natin sa ating, kinabit natin ang ating mga decors, mga decorations, ang atong parol, ang mga ilaw, ang mga wreath, ang ating Christmas tree. At nung nagawa natin ito, di ba, yung paligid natin ay naging mas maganda na mayroon instant transformation. At sana po, di ba, yung transformation na ito kung titingnan natin ay hindi lang para sa ating paligid, kundi para rin sa sarili. Yung physical transformation na ito, sana po ay nag-guide sa atin or reminded us na kailangan din pala natin mag-transform kasi naghihintay tayo sa Kanya. At sana po nabigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na gumawa po ng tama, gumawa ng mas mabuti. At nag-prepare po, nagkaroon tayo ng confession, nag-communion, nag-attend ng mass, pagbabago para sa kabutihan. Yan po ang pinaka-highlight ng ating pinaka-purpose ng ating paghihintay sa araw na ito. Diba? At ang araw na ito po ay dumating na. Nawala na po ang mga kadiliman na ito o mga sakop ng mga kadiliman. Magawain ng mga kadiliman. Wala na po. Dahil ang araw na ito po ay araw na po ng liwanag. Kung titingnan natin ang sinabi ni St. John sa kanyang introduction niya, o in the introduction, ang start ng kanyang gospel po. Napakaganda. Sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race, the light that shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become the children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generations, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Ang ganda, no? So wala na po ang kadiliman. Dapat mula sa araw na ito, ang liwanag na po ang ating tingnan. Ang liwanag na gigiya po sa atin. Katulad ng mga Christmas lights natin, di ba? Hindi po mapapatay, hindi po matatabunan ng dilim ang liwanag na iyan. Mas
tumitindi ang dilim, mas nakikita natin ang liwanag kasi lumalaki ang contrast nila. So, mas nakikita natin ang liwanag. So, sana po, ito po, katulad ng mga parol natin, ito po ay magigiya sa atin. Remember yung mga parol natin noon nung wala pang electricity, wala pang kuryente. Ang parol po ay sinasabit sa mga bintana ng bahay para ito po ay mag-guide sa mga tao na pupunta sa simbang gabi o pupunta sa midnight mass. Di ba? Punta ng simbahan. Sana po ang liwanag na ito. Siya rin ang gigiya po sa atin. Papunta sa simbahan. Para po doon natin madatnan. Doon natin makita. Doon natin matagpuan ang ating pong mahal na Panginoon. Yan po ang kanyang reason bakit siya naparito. Bakit natin sinaselebrate ang araw na ito. Sumula po sa bumubuo ng FESMA Plus, ang ating mga kapatid dito sa FESMA. At mula din po sa aming pamilya, sa aking pamilya dito sa Chicagoland, ang aking asawa si Luz, at ang aking anak na si Kilian. Puso po ako nag-greet sa inyo ng Merry Christmas po. And a prosperous, happy, and healthy New Year. Maligayang Pasko po sa lahat. Thank you so much. Kasama ng aking pamilya, ako po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at blessed New Year. Merry Christmas from Peace Mayor and family.